Reklamo ba na sila? Sige. Ano naputol. So part 2 ta, part 2. Kaya naputol man. May mahimo ana. So gibuhat ang tao in a certain mission to make this place a better place to live. Himuon nato ni kuyanan nga Hashem. Para sa makauban nato siya. Gibuhat niya ang kalibutan perfect. Himo gud siya sa ikapitong adlaw og ang tanang butang nahimo og kining tanang butang nga atong gihimo maayo. Pero unsay gibuhat sa tao? Gihimong dili. Maayo nga naman, gikurap og maayo ang kalibutan. So kinahanglan i-repair nato ni pinaagi sa pagtuman og tura. Kay sa pagtuman og tura, dili ka makabuhat og against sa iyang kinaiyahan. Ngano man ang tura nagtudlo, you have to love the nature because the nature is part of Hashem. So kung mag-love ka sa nature, this is part of Hashem. Then you are creating this world a better place to live for Hashem. So mo na'y tubag. So padayon ta. So why did Hashem reveal the truth? Because when the brothers saw Joseph, they made a vow that none of them would tell their father, and then did, and they included God in their vow. So mo to nga, wala gyud muhatag ang makagagahom og divine providence para musulti kang Jacob nga mo nay nahitabo kang Joseph. Wala gyud musulti ang mga gahom because giapil siya sa mga igsuon sa vow. Mo na dili gyud maayo nga mustorya ta unya labi na gyud negative, iapil nato ang makagagahom. Kita ganitag kontra, mingon day tag Hashem na'y bahala na. Wala ta kabalo nga sa atong nakitang kontra. Gitagaan tag mga lesson ni Hashem. Tungod kay ang Hashem dili siya gusto nga ikaw mo example sa imong lesson. Gusto ni Hashem nga mutan-aw lang ka sa example. It is better for you to learn from the experience of others than to learn from your own experience. Sa kadaghan natong experience siya. Once mutabok kag kalsada, maligsan ka. Lingo-lingo ka. Di tayo ni maayo ding magtabok nga dili maglingi-lingi. Sige lang, next time, mulingi-lingi na ko. Pangutana na pa ba tayo next time? Wala na. Maligsan na ka. Patay ka, hindi ka patay. May lagbuhion ka. Nabuhi po ka, angol po ka, wala kay tiil. Kung saan man yung pag next time? Yes, you can learn. Pero pangutana na ba next time? Mao nang gipakita tag mga mali, gipa-experience tag mali in order for us to learn the lesson. So it's up to us to grasp the lesson. Ngano man, kung kabalo lang ta mutan-aw sa lesson sa atong palibot kung unsay mga hitabo, naa na tanan. Ngano ang iring nidagan man dire? Oh, makita man ninyo naawad dira dagan mig iring. Pero nganong nidagan man ang iring? Wala man may iring. Pero nganong dagan man may iring? Wala man minabuhi iring. Mapakaon man ka, mudaghan sila. Nidagan ang iring, ano man? Dili man sila managan sa dihang bubuan sila sa silingan o inini tubig. Timalatyon sila asa sila dagan dire. Sa dihang biyaan sila diha kay ang tag-iya nila di gusto iring, gibiyaan sa kalsada walay kaon, asa man sila? Dire, nya kay di man katabok didto kaysa may nagdala ang iring pod. Dili nila anak, unsa may gibuhat sa iring? Anita diri dong. Gidala diri ang iring, tuta gamay. Tigmuta-muta kay walay kaon. Gidala diri, kisay nagdala laing pong iring, dili niya ay kunsa. Gidala diri. Tungod kay kabalo sila nga diri dapita dili mo pa sa palang manap. So gitudloan ta sa mananap nga kinahanglan panggaon nimo ang mananap. So kung kabalo lang ka mulantaw sa imong palibot, ang lesson of life naara sa imong palibot. Nganong ang dahon matagak? Nganong ang dahon mutubo? Bisan luyo sa iyang pagkatagak, nganong ang punuan mutubo? Nganong ang punuan mamatay? Nganong ang tao ingon ana magbatasan? Nganong magbuhat man siya dautan sa imuha, luyo sa imong pagkamaayo. Nagbuhat na tag maayo sa ilaha pero istoryahan lang gihapon tag dili maayo. Di ba, Jen? Oh, nganong mainggit man sila? Nga bisag unsa mas gwapo man si Jen. Oh, so ingon ana na siya. We have to learn gikan sa ato ang palibot.
Dili kinahanglan maminaw ta musakay ta sa mga istorya nga mali. Once gani ang ilang istorya dili mao para sa imuha, naghatag og negative effect sa imuha, then that is lasyonara o ayog sakay ana. Dili ta diretso mas maayo pa dito ko sa Sabadista sa una kay may pasila di pa magstorya sa kuwag dautan. Dito magstorya ana kay tungod kay giapil nimo ang Hashem ana. Giapil nimo ang Hashem. Ug ang Hashem dili na ginamo pakita sa imo tungod kay sa imong baw sa imong gisulti giapil nimo ang makagahom. Mo niyang natabo sa ilaha kang ako. Dagan hinung ko madungog nga di mao. Because Hashem testing you. Gusto ni Hashem nga moabot ka sa iyang dapit nga na-refine. May dili siya gusto nga moabot ka dito nga hayahay. Kay dito gitagaan na kaniya dapit nga hayahay. Unya dinhi hayahay lang gihapon. Diyan ingon ta sa kon ganiha sa komentary sa Rashi nga ang righteous nga tao dili makatiraw og hayahay dire tungod kay gitagaan na siya og dapit nga hayahay. So then he expected yun na puro yun na issue, puro samo, puro. So dili ta mo sakay ana. Tungod sa issue sa uban, tungod sa istorya nga negative sa uban, mabugnaw ta sa pagtuo. Ingon ana di ka mabawa to pagtuo. Yan na ra ka mabaw. So kung doon ay mga negative istorya, kataw ina. Hashem mo, nana po Hashem, itistingan na po ko. Tuo siguro siyang madala kung ano mga istoryang di mao. Kataw ina. Kung sa'y sulti ni Maksurban, tawanan mo ang problema. Kataw ina kay kung musakay ka, nga naman, o musakay ka, kung sa'y sulti sa Midrash Rashi, double ang imuhang madawat na sila. Yung sakay, mawala pa ka sa pagtuo, apil pa nimo ang Hashem, kaya apil nimo ang pagtuo, wala pa ka sa turang, hubalik pa ka sa idolatry. So that is the life lesson. We have to learn it. We have to learn it by looking the surrounding. Ano ni abot man si brother Warlito diri? Tungod kay gusto siya makataste og lain nga spirit sa Torah. Nga wala niya makita dito sa uban. Kay kabalo ko, bisan tuwa siya dito sa Messianic, dunay something empty nga kulang. O gusto niya nga kanang makita niya usag yung grana no istorya ni Johnny. Nga ni man sa katinuod ng istorya ni Johnny nga Andre, nga kami wala magimi maglakaw. Ang amo alang sa matrak lang kung saya mong gibuhat. Sama kang Abraham. Nang buhat lang siya maayo, ang makakita lang mo'y muduol. Johnny, may magsuturyaan ni kung sa ikuan. Tagdan man lang mo siya asa siya paingon. Mawala na siya pila ka adlaw diri, ambot asa ka na siya paingon. Balik naman diri ga, purgurog na sad. Pila ni bataa. So, pero at least ni balik ngano man doon na siya yung mga gipangita nga wala niya masapri. Makulpi lang na daw ang pangita, struktura. Okay. So from here, matod giingon diri sa Likak tube. Likak tube, lain na po siya nga libro. Sa Uralo lang yapon. Ingon, from here we learn that the divine spirit does not rest. Dili daw mo puyo ang divine spirit upon one who is in state of sorrow. Dili daw mo puyo sa mga tao nga magulanon, dili daw mapuyo sa mga taong masukanon, ug dili daw mapuyo sa mga tao nga walay pagtuo niya. That is why Jacob could not know the fate of Joseph. Ngano man? Because Yaakov mourned many days. Mauto nga ang makagagahom dili makasulod niya. Kay ang divine providence, ang Shekinah ni Hashem dili mosulod sa mataong magulangan. So kung magsigit ang kaguol, kadungog lang tag istorya gamay, mag-uol ta then di kita kadawat og blessing, di kita kadawat og mga divine providence gikan kang Hashem. So tinuod ang ingon sa mga kakasidik masters nga live happy. Kinahanglan happy lang ka sa tanan nimong madawat, live happy. Mora na sekreto nga swertehon ta, di ta di malason, magpuyot ang malinaw, magpuyot ang malipayon, ang sekreto lang gyud diha.
Katawa lang yun, di ba Jan? Okay. Katawa lang yun. Mao ra gyud sikreto. Bisan pag kanang nihit kayo ang tunnel ron na, katawa lang gihapon. Total dako makagyuta, dako mga galbinhan. Buhay ka. Lami man kag sakyanan, katawa lang gihapon. Di ba Jen? Oh, bisag nagkaon si Jin og gulay dito sa Iligan, pero lami man kaayo daw matudto niya ang kamatis. Ano ba? Kung unsay moabot nga naa, ato nang himuon na tong kalipay bisan og wala ta maanad ang pagkauna kay naanad ta ka og unsa to kanang pabo, naanad og ka og baka, naanad og ka og lami. Pag abot sa tanaw natong lisod dapat malipayon ta nga modawat. Equanimity. Mo na akong gingon sa inyo ha Brad. Ganina. Now we can learn only Kabbalah if we come up to the level of equanimity. Kanang level na tanang butang para sa imo ha. Kanang maingon ka nga sudanaw ginamustron pero katakatawa lang sa tawhana imbis nagsuda ginamos lipayon naman hinuon. Sudan og manok parehara man sa nagsudan siya ginamos. Ano man tungod kay para nimo ang tanang butang equal ra na. Parehara na siya pagawas ana taira. Siya. So dapat equal. So hantod wala ka kakabot ana, you cannot learn. Yes, you can read but you cannot learn or grasp the Kabbalah. Tama na kabasa-basa, sundog-sundog. Kunya kuan ma. Yo kami wala na experience na mi ana. Nagdako ko diha. Dili ko maistoryahan diha. So Joseph in the meantime is taken Egypt. So Egypt, gidala na siyang Egypt. Dugay kay ito sa mga komentary no. Yan na kadaghan ang oral. Okay. Sa ito po kong example up. Sa ito po kong example ha para masabtan yun. Ang written, kanang moingon gani kog x plus y equals 2. Diba, eskwela tag college, tama na? X plus y equals 2. Mao nang written. Diba kung ansira ni mo na, pila man na kapapel? Aga nagpapel, ug imo kuhaon dito na sides. Maabot kag isa ka yilupad, apil pa sa likod, naapay laing papel. Mas daghan ang iyang solusyon kaysa iyang tinuod nga tubag. Ingon ana ang written Torah. Ang written Torah is mo na ang problem. Ang iyang solusyon is mo tong oral. Mo na ang written, mo ra na ang Genesis to, Deuteronomy. Pero ang oral, pero tay daghan ang libro. Kay wala man gitugan sa kalibro tanan. Gamay diri, jutay didto. Kung basahon nimo na tanan, imong dawaton tanan, makita nimo ang tinuod nga tubag sa written Torah. Pero magbasa lang kag written Torah, x plus y equals 2. Okay. Tuman, mo may ingon to. Magbuot ka. Tama ra ka diha. Pero sa tinuod og lalong nga pagsuhubad ana, dili na to makita. Ngano man? Ingon man gud ang New Testament nga sugilanon daw na nga tinumo-tumo. Gusto man taon ni New Testament nagapil-apil man nga iya man sa Roma. Atong giskutan iya man so dili man mo gani ang naghimo sa New Testament na ang Vatican sa Roma kay dili na iya sa Israel kay naa na sa Roma. Iya na sa Roma. Unya kanang nasunod nato tanan nga iya sa New Testament is dala na gikan sa Kastila, gikan sa Roma. Walang takauyon sila pag dumala mo nang nilain ta. Nibuhat ang atong kasariling reliyon. Sumala ra pud sa atong nabasa diha sa atong Biblia. Pero wala gyud tay source nga gikuhaan nga nakaistorya nato nga taga-Israel. Unsay nahitabo ana? Muna bisan saon nato lain-lain reliyon. So saon nato gilis-ilis ngalan Kristyanos ra gyud gihapon na. Ngano man ang source gikan ra tanan sa Roma. Isa na itong ngalan, saan pag-usaw nag-ilis? Kaya ang source ana, iya haragin na sa Roma. Sa may nakalahi sa kaagi ni Jesus dito sa Vatican, o Jesus, gagi-ilisan na itong Yaswa. O sa may parehag, o sa may nakalahi kaagi. Hindi, mora kaya akong Ya, mora. Iyang inahan si Maria, iyang papapapa si Joseph. Nakaigsuon siya, gilan sa, mura man na tanan, gilisan naman na itong ngalan. Kaya sugot ka, imong simbahon, imura inilis. Usa may kalainan nimo sa panahon ni Abraham nga nagbuhat sila larawan para simbahon. Pero pag adto nimo sa Israel, wa gani sila kailagon sa Yahshua. May pan Jesus na ilhan pa dito nga iya na sa Kristiyanos. Pero Yahshua wa gina maili. Okay. So Joseph in the meantime is taken to Egypt. Where he is sold to Potiphar, a minister of Pharaoh's court.
So dako granggos Putipar dito inila siya. So the life of Joseph is interrupted. Kabantay ta sa parsya nato karon, puro kaagi ni Joseph atong gisgutan, pero nganong nasingit man ang kaagi ni Judah ug Tamar. Nganong kailangan man isingit? Unya moabot gihapon dito sa tumoy Joseph lang gihapon. Ano nga pa ta? Pero isa kan medyo oras na lang. Muna kasagaran diri Brad, dili mi kahuman sa parsya. Ito mga niaging parsya, nahuman yun na mo kay paghapon parsya mo gihapon ang umantiwason. Pero karon kay namo kay mga topic nga importante. Anyway, kada tuig man basin sa laing tuig, pwede na to tulak-tawan tong nahisgutan, isgutan na to nung wala Wala na. kuan na lang siya. Bali, recap na lang. So dili na kay taas, isumpay na tong wala take up para take up yung tanan. Kay ato gini kuan dagan magupat ka oras ni. Ako na magipanglaktawan gani uban kay para kuan na kadala mga importante nga sides ba mo ikuhaon. So ngano kinahanglan man interrupt. Why the Torah interrupted the story of Joseph and inserted the story of Judah and Tamar? Ningon ang Midrash Rabbah, Jacob was taken up with his sackcloth and fasting. Nagpuasa kuno si Jacob. And Judah was busy. Samtang kuno nagmourn kuno si Joseph. Si Jacob kay ang iyang anak Patay. gikaon man daw sa mananap, mao may tugan sa iyang mga igsoon. So nagmourn si Joseph, nang ana siya saklot, nagpuasa siya kay nagmourn siya pila ka adlaw. Kani pod si Judah pod. Samtang ang iyang amahan busy og puasa, si Judah busy pod ay panguyab. Muna na-insert ang kang Judah og Tamar. Pastilan. Yan di matakabaluan na. Kung Biblia ra atong basahon. Ingon ang Midrash Rabbah, Jacob was taken up with his sackcloth and fasting, and Judah was busy taking a wife. Bisig panguyab, while the Holy One, blessed be He, was creating the light of the Messiah. So tulo silang nabuhat anong panahon na. Si Jacob, bisig puasa. Si Judah, bisig panguyab. Ang makagagahumbod, busy og buhat sa soul sa Messiah. That is according to Midrash Rabbah. Now this is the story of Judah and Tamar. Inaw ta kay gwapo biya kay kundi sila kaagi. Tuod putang dautan kay ni si Tamar. Asawa ni sa anak ni Judah nga si Ir. Namatay si Ir, gipulahan ni Unan. Sa dihang namatay si Unan, gustong pulihan ni Tamar nga mahimong asawa si Sheila. Ikatulong anak nga lalaki, pero bata ko man. Pwede. Ato, ingana ni ang kaagi para gyud makita na to. So when Ir comes an age, sa dihang eksakto nag-edad si Ir, kamagwang ang anak ni Judah. Judah marries, giminyo ni Judah si Tamar, si Ir ngadto kang Tamar. So Ir was wicked person. Wicked in the sight of Hashem. So Ir dies young. Unsa may rason ngano nga namatay siya sayo? Niingon ang Talmud Rashi, Ir was guilty of the same sin of Unan. Sa iyang igsoon kay pagkahuman ni Unan, balaod ni Ir, balaod man sa Hudiyo nga ang makigminyo og muhatag anak. Sa naminyuan siyang igsoon, isang igsoon ra para mabangon ang dungog sa iyang maguwang. So nagiminyo po ni Unan. Karon pareha sila namatay og sayo tungod sa sala nga wasting of sin. Tungod kay si Ir dili gustong magkaanak, sama nga si Unan dili gustong magkaanak, busa na waste in ilang sin. Gamitan siguro niya withdrawal, kung sabay sistema yang gigamit nga na withdraw man niya, so na waste ang ilang sin. So, ningon ang Talmud Rashi, Ir was guilty of the same sin of Unan, of spilling his seed, as it is written regarding Unan. God killed him too. So, gipatay po ni Hashem ang si Unan. Unan's death was by the same cause as Ir. And why did Ir spill his seed? Ngano mampong dili mampod? Ngano gispill mampod ni Ir ang iyahang seed? So that Tamar should not become pregnant. Kay hadlok di ay si Ir nga mabuntes si Tamar. Tungod kabalo biya kaning buntis mapangit baya. Payo lang kung ang anak babae. Kaya ang babae mo gwapo man basta buntis o babae. Pero mabuntis ka lalaki, ang babae na mapangit. Hadlok si Ir nga mapangit ang iyang asawa.
Kay nga naman, unsa day basta mga anak. Mudako ang batang, mudako ang tutoy, mudako ang lawas. Mayaya na, onya, manimaho ng tas. Tumausab ba? Dili mo gusto si Ir. Ngayon na niya asawa, gusto mo niya perminting guwapa. O to, dili siya gusto magkaanak. Say mas unan. Nga naman. O, unan. Ingon sa atong balaod, kay ang imong igsuon namatay man, imong pangasaon niya, kay disgusto ba si unan? Dili gusto si unan nga maminyo. Pero tungod sa balaod, giminyoan unan. Dili po siya gusto makabaton og anak kang Tamar. For the same reason, nga basig mausab ang dagway ni Tamar. Diba? Imo asawa, Brad, lehe sa dalaga pa, no? Kaya akong asawa, sa dalaga pa na, puti man na. Karon lagong na. Nilagong man karon. Nya iya pasanginlan ra ba mo ingon ra ba din siya sao mong gidakdakan manggud na. So mausab. Basta makaanak mausab. So mo to'y butang nga dili gusto ni Ir ug ni Unan. Mo to nga gi spill nilang seed. Ug tungod sa pag-spill nila sa ilang seed, nakasala sila. Tungod kay ang spilling of the seed is the same sin with the during the flood. Maudo na yung hitabo sa panahon sa flood. Tungod sa panahon before the flood, prior the flood, ang hitabo dito is unay-unay na lalaki-lalaki, babae-babae. So gipatay silang duha. Karon, it's time for her to marry sila. Kamanghurang anak ni Judah. Pero ang problema kay si Sheila, hulat man siyang mudako, gamay pa man si Sheila. Unya paglabay sa mga tuig, wala may interes na pakita man si Judah nga wala interes nga maminyo si Tamar siyang anak. Mura man siyang naglikay-likay. Na imbis insakto nang minyo ani Tamar, di naman pud si Judah. Moto nakahuna-huna si kuan nga ningon ba ang propesiya nga sa ako ang kaliwat mo gawas ang progeny. Ang Masya, nakabalo siya ba kay righteous man gud si Tamar? Righteous siya nga babae. Makita ninyo na anong righteous ta. Kinsay mo declare nga righteous siya. Kita ninyo na unya. Righteous siya nga babae. Busa makakita siya future. Makatat kita siya past. Ug nakita niya sa future. Nagikan sa iyaha ang musunod nga mga hari ug propeta. Gikan kang Tamar. Gusto niyo ko makaanak sa kaliwat ni Judah. Ana siya. Usaon man nga namatay naman ang duha. Ug ang isa, wala may interes si Judah. Kung dili ko makaanak kang Sheila, then kinahanglan makaanak ko kang Judah. Muna plano ni Tamar. So sa diha nga nadungog niya nga si Tamar si Judah moadto didto sa Timnan. Usa na siya kadapit nga daghag sagbot aron magtugoy siyang mga kanding, siyang mga mananap. Og si Tamar nagdali-dali og kuha siyang mga sanina gitaabo niya. Siya nang og dito nagatang sa gitawag og crossroads. Kanang kanto ba? Dito naglingkod-lingkod. So she wrapped herself with veil, wrapped herself, and sat for the crossroad, which is by the way of Timnah. Dala na siya paingon sa lugar sa Timnah. Naingon ang Midrash Rabbah, duha kuno ka babay ang nagkaber sa veil nga nakaanak og kambal. Una, si Rebecca. Sa diha nga gikuha siya ni Eliezer didto sa kamot sa iyang amahan. Nagtabong siya. Unya, si Rebecca, nakaanak og kambal. Si Jacob ug si Esau. Kanipod si Tamar, nagtabon pod sa diha. Nagtabon siya, niya nakuha siya ni Judah, nakaanak pod siya kambal. Ang kabalo ba ta nga nakaanak siya kambal? Kaanak siya kambal. Ang iyang anak si Piris og si Zira. Dinhi kang Piris, dinhi ni gawas ang kaliwat sa prophets. Og dinhi kang Zira ni gawas ang kaliwat sa hari. So prophets and kings ang nigawas ang Tamar. So two women covered, si Rebecca og si Tamar. So when Judah saw her, sa dihang nakita ni the hitot, buring ni atang-atang sa kalsada, bisan kita tindog-tindog ka ng daplin bahada. Usa may hunahuna na to, grabe kadlaw no, na asam day nigikan kani hulat ni customer.
So yun na po si Juda gunahuna. Ulat ni customer, harlot ni bayhana ni. Matang-atang man siya diha. So, actually, ang istorya gyud ani, niingon ang Talmud Sutta, walay hunahuna si Juda daw nga manghagit atong bayhana. Pero niingon man gud ang angel. Niingon ang Talmud Nasir nga pag-agi niya sa tungod ni Tamar, niingon ang anghel, ang makagagahom mismo nagpadalag anghel sa last. Kanang kaibog ba? Niingon ang anghel sa last, niingon kang Juda karon. Kay niingon man nga ang tura nga sa imuha ni mugawas ang mga propeta o ang mga hari. Unsa man nimo paggawas ron? Nga patay naman imo asawa kay atong panahon na may pagkamatay siyang asawa nga si Juan. Nga si asawa ni Juda, mao may pagkamatay sa asawa ni Juda. Kisa asa man nimo pagawason ron. Ug tan-aw niya sa babae, mao tong napugos siya. Unsa may gibuhat niya? When Judah saw her, he thought her to be a harlot because she had covered her face. Hadlok makit-an. Mao nga harlot siguro buring, hadlok makit-an. Mao to unsa may ang buhat? Dibalik siya. Balikan niya. Ana din siya nga and said, "Come now." Dali. Ana si Judah. Ali, please, let me come into you. Sa ato pa ng sinultihan, ali, sagdahi ko, labtan ta ka. Ano niya ba? Nga, ingon siya. Pero wala daw siya kabalo nga, iya daw itong daughter-in-law. Pag ingon siya, nagtapon man, di, labtan ta ka. So, dayon ang Talmud Sutta 10b, every daughter-in-law who is modest in her father-in-law. Malana to ha, niingon ang Sutta, ang Talmud Sutta. Bisan kinsa nga babay nga asawa sa akong anak nga lalaki nga himong modest sa iyang father-in-law para sa akong anak. Asawa niya si Jose. Kung modest siya sa iyang father-in-law, sa akuha, makaanak siya og prophets and kings. Tato pa, makaanak siya og bata nga swertehon. Buha ang akong binalay, matinahuron, unya mo respeto sa kuha, makaanak daw siya bata nga swertehon. Mao na kinahanglan kay sa usa ka anak, bisan pag binalay lang siya or kanang masamong, kinahanglan tahuron gyud nila ang ilang ugangan, kay sa ilang pagtahod sa ilang ugangan, swertehon siya. Sa side ni Joseph is giswerte si Tamar. Ngano man, nahimo man siyang modest sa atubangan sa iyang ugangan. Mao nagtabon siya kay dili kay hadlok siya makitan, kun dili nagtabon siya aron dili makita ang mga lawas. Modest siya. So, giswerte siya. Gitagaan siya anak kan Juda nga usa ka hari o usa ka propeta. Kinsa may iyang anak nga propeta? Si Isaiah. Nga anak ni Amos. Anak ni Amos. So, sa kaliwat siya ni Tamar. Kinsa man ang hari nga anak ni Tamar? Si David mismo. David. Kaliwat na ni Tamar. Naingno na to, buring sa Tamar? Hindi. Ningon ang Talmud Nasir. Tamar committed harlotry and gave birth to kings and prophets. Zimri committed harlotry. Kinsa man ni Zimri? Katong gituhog di Pinkas ba? Sa istorya na ko ganina sa Parshat Pinkas. Di ba pagkakita niya nga mga gwapang Midianite, gidala niya ang Midianite dito sa ilang kampo ug iyang gipangasawa. O nakakumit daw o nakahilabot daw og harlot si Zimri. Committed harlotry. And on his account, daghan ang nangamatay nga Hudiyo. Kanuman, gitungloan sila ni Shem tungod sa iyang gibuhat. While kang Tamar committed og harlotry for the sake of heaven. Yes, he committed harlotry, but not for the sake of lust, but for the sake of heaven. Tungod kay kabalo siya nga sa iyahang dugo mugawas ang usa ka propeta ug ang usa ka hari. Usa ka propeta nga mao si Isaias nga anak ni Amos ug usa ka hari nga mao si David. Amen.
Barat kasi. Ang kahuna-huna naman po si Juda ato. Gisulti naman siya sa angin. Ang ilan na kag-istorya. Yes. Huna-huna siya ato nga. Wala ganyan sa Tungod kay gistoryahan. Jawa po ganyan. So the Zuhar points out now, magamit na tag Zuhar. The Zuhar point out now that the Moshiach, the Messiah, is the product of a number of morally dubious unions. So bisan daw ang Messiah, gikan daw sa dili daw maayo nga panagtipon. Okay, una, Juda ang Tamar. Kung tanaw ni mo maayo, Di man tumayo pag. dili pa yun maayo to. Dili mayo. Oh. Pero nga nung nigawas man ang Moshiach dito. Ikaduha, si Boaz o Ruth. Uno na abya, si Boaz Midianite, si Ruth Midianite ba ya? Midianite. Si Boaz Sudio, nga nung tingmenyo man siya. Maningon ko siya. Nga nung nakigmenyo man si Boaz nga usa ka Hudiyo, usa ka Midianhon. Si Ruth Midianhon man na. Diyan. Parihara man na ni Zimri, nangasawa og Midianhon. Nga nung si Zimri gisilutan, nga nung si Boaz wa man siluti. Pagkatawa dito sa isa. Si David ug si Batseba. Kay nung ba yata ni Batseba? Si Batseba asawa ni Itong sundalo. iyang sundalo. He was the wife of Uriah, iyang kapitan. Pero tungod sa iyang kaibog, gila, iyang gibahog ug away, hantod namatay. Pagkamatay, iya na nga iyang asawa. Pero nganong sa iya man ni gawas si David. Kaya gipagawa si David. Nganong ang Moshiach mismo nga atong gihulat sa ilaha man mo gawas. Because the soul of David is the soul of Moshiach, and the soul of David is the soul of Adam. Therefore, the soul of the Moshiach is the soul of Adam. So ang Moshiach nga atong gihuwat is mao tong soul ni David, o ang soul ni David mao tong soul ni Adam. Mao gani na sa gematria, the word Adam is an acronym of A, Adam, D, Dalet, David, David. Dawid, or David, Tim. M, Moshiach. Yeah. That is the completeness of the age of Adam. Mao gani ang Moshiach dili mamatay, nganuman tungod kay si David is the completeness of the age of Adam. Tungod kay ang tao gitagaan lag 1,000 years para makumplete ang misyon. Pero atong nakita nga si Adam namatay og 930. 30. Nganong namatay man siya nga gisulti sa anghel siya 1,000 man. Yatag niya David. Tungod kay niingon ang Tura nga sa diha nakita niya. Niingon ang Tura, niingon ang anghel sa Tura, David, 1,000 man na kinsa may imong bahinan sa imong edad. Tan-aw pud si David si Adam sa iyang sa mga soul nga naa diha. Gamay taon kaayo si David. And David was only to live, intended to live for 3 hours. Sa ato pa sa dihang mataw kuno si David, tulo lang ka oras, patay na siya. Tuloy pud ni taon ning kalaga. Moto, ihatag nako ang akong 70 nga edad kang David. Mao to sa diha nga niabot og 930 ang edad ni David. Patay. Ningon ang anghel. Oy, abot og edad ni Adam og 930, giduol siya sa anghel. Unsay sulti sa anghel? Adam, ugma, mamatay na ka. Ha? Matay na ko, 1,000 akong edad. Ingon ang anghel, ha? Nakalimot ka? Na kay gipirmahan ang imong 70 ihatag nimo kang David. Og busa si David, si Adam namatay og 930. Pag-abot sa panahon ni Adam ani David, pag edad 70 niingon ang Tura, og si David tigulang na kaayo. Anong tawag mo siya tigulang na kaayo? Nga si Ruay gani 70 na kapit, di pa magani tigulang. Pero nganong gitawag man si David og tigulang na kaayo sa Tura? 70 ra magyatag siya. Tungod kay ang edad ni David is the completeness of the age of Adam. So, sa diha na kumpleto ang age, human ang iyang panahon. Pangutana, mamatay pa ba siya? Di na. Human naman yung panahon, saan pa man pagkamatay? Saan pa man pagkamatay? Mao nga ang Moshiach, dili pwede mamatay. Because humana ang iyang panahon. Kung dili ang iyang panahon is ang paghari. Mao na ang Moshiach, dili mamatay. Kung naay mo declare nga siya ang Moshiach, unya mamatay siya, then he is not a Moshiach. Mao na nga bisan unsaon pa ako si Jesus, ako si kuan di bisan kisay mo ang kundihan niya namatay.
dili siya pwede mo siya. Kaya ang mo siya maghari na ngadto sa walay katapusan. Dili na siya mamatay. Buhay na ito yung siya. Bisan pag usaon nato na moangkon diha, bisan pag naa siya tanang ilhanan nya mamatay siya, dili na siya mao. Kaya ang mo siya dili na mamatay. Ano humana ang iyang panahon. Ang iyang panahon isang paghari na ngadto sa walay katapusan. Amen. So murag dili na to mahuman, pero at least natandog na to ang Tamar. Kay mao ni nga insakto nga topic unya. Unyang hapon dinhi na relate ta sa kanang gitawag wasting of seed. Kinahanglan nato ni siya i-tackle gyud maayo kay naka topic man gud ato ni aging Sabado nga ang topic karon unyang hapon is katong journey of the soul. Kay ako naman na topic sa ila atong niagi pang Sabado nga katong gitawag introduction of the soul. What is soul? So dito makita masabtan nato nga unsa day naani mo. Pila ka buok na ani mo. Unsa sa pagbahin-bahin. Ngano ang mga tao sa diyang namatyan naon sila makita. Kinsa man sila. Kinsa man tong dalon sa glinom. Kinsa man tong uli sa mga gahom. Kinsa man ang espiritu nga nagsuri-suroy. So nasabtan nato niaging Sabado. Og nag-schedule ko nga karon ang gitawag unsay journey sa soul. Nganong kinahanglan mo sulod sa lawas. Pero kay timely man kaayo nga ani nga parsya kinahanglan nisgutan tungod kay ang wasting of the seed is dili lang na wasting sa panahon ni Tamar. Kundi wasting seed is naapil na siya sa panahon sa during the flood. Na maoy nahimong usa sa nahimong rason ngano ang kalibutan gi luno. Because ang kalibutan napuno na sa murder. Napuno sa murder. So continuous taon niyang hapon, possibly mga 1:30 after sa paniod to kay medyo taas-taas ni kabalo ko nga daghan ang interaction ani sa internet. So ginahagit nako o ginadasig nako ang mga naa sa nagkalain-laing dapit no sa mga kaigsuonan nga mupagawas gyud mo sa inyong pangutana unya para mas maintindihan nato kung unsa gyud unsaon gyud pag-rectify sa sin of wasting seed. So for now, i-cut off na to ang kaning gitawag og kaagi sa Bayeshev. Naapay label nga topic. Daghan pa kaayo. I think mga oras pa ni or kapin oras. So take up na to ni sa lain nga panahon. Salamat. Salamat. Bye-bye.